Ang araw ay papalubog. Kumikinang ang gininto sinag nito sa malalawak na palayan. Ang hangin ay banayad. Pumapagaspas sa mga dahon ng niyog. Naririnig ang malakas na huni ng mga kuliglig, hudyat na paparating na ang gabi. Ang baryo San Lorenzo, isang pinakatahimik na lugar sa Antique. Malayo sa gulo ng syudad. Dito, ang buhay ay simple. Ang mga tao ay masisipag. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye at ang gabi, payapa. O iyon ang kanilang akala. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, may malaking bintana na natatakpan ng lumang kortina. Sa loob, simple lang ang mga kagamitan. Isang kahoy na mesa, ilang upuan, at ibang maliit na altar na may lumang imahe ng Birhen Maria. Nakaupo doon si Vicente, 30 anyos. Sa luma niyang kama, nakasandot naka-shorts. May hawak siyang lumang larawan. Isang pamilyang nakangiti, ngunit ang gilid nito may bahagyang sunog. Nanginginig ang kamay ni Vicente habang hinahaplos ang larawan. Sa kanyang mga mata, makikita ang bigat ng isang alaala na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa kanyang pagtangis na halos araw-araw niyang ginagawa, hindi na malaya ng binata na nakatulog na ito at unti-unting nalugmok sa kahimbingan. Hanggang sa narinig ni Vicente ang tinig ng kanyang inang si Maria. "Mga anak, hinay-hinay lang kayo. Baka kayo'y matumba." Nasa bakurang naglalaro si Vicente kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Mario. Naglalaro ang dalawa ng habulan habang abala naman ang mga magulang sa paghahanda ng hapunan. "Opo, inay," sagot ni Vicente. Nang dumilim na ang paligid, pumasok na ang magkakapatid. Nagbanlaw ng mga katawan at naghanda na para kumain ng hapunan. Tahimik ang pamilyang pinagsasaluhan ang hinandang pagkain sa lapag. Ang ilaw mula sa dalawang lampara ang kumikitil sa kadiliman sa loob ng bahay. Hanggang ang tahimik na salo-salo, napatid nang may marinig na kaluskos sa labas ng bahay. Isang tunog na hindi pangkaraniwan. Parang nagmumula sa isang hayop na may malalaking kuko na gumagasgas sa mga kahoy. Natahimik ang lahat at nakiramdam. Marahang tumayo si Amado, ang ama ni Vicente, at hinigit ang gulok na nakasiksik sa kanilang pader. "Sino yan?" tanong nito habang papalapit sa pintuan. Ang inay nagmamadaling isara ang mga bintana. Ang batang si Vicente, mahigpit na hinahawakan ng kamay ng kanyang ina. "Kuya, ano yun?" Bakas ang takot sa boses ni Mario. Bago pa man makasagot si Vicente, biglang bumukas ang pintuan nang wala namang hangin. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok, kasabay ng madilim na anino na dahan-dahang pumapasok sa bahay. Napapitlag si Vicente mula sa kanyang upuan. Hingal at pawis na pawis. Napatingin siya sa paligid. Wala siya sa kanilang lumang bahay at nasa sariling bahay siya ng mga oras na iyon. Mag-isa.
Isa na namang panaginip mula sa kanyang nakaraan ang bumalik sa kanya. Napalunok siya at tumingin sa bintana. Sa labas ang kalye ay madilim, tahimik. Ngunit mula sa di kalayuan, may isang maliit na anino sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Tila isang hayop na nakaupo, nakatitig sa kanyang bahay. Dahan-dahang lumapit si Vicente sa bintana. Nanlaki ang mga mata sa takot. Noong lumiwanag ang buwan, doon niya nakita ang itsura nito. Isang nilalang na may katawan ng payat na aso. Ngunit may mahahabang paa tulad ng isang kambing. Ang mga mata nito ay pula at ang bibig bumubulong ng hindi maunawa ang salita. Ang katawan niya ay naninigas sa takot. Ngunit hindi niya kayang alisin ang tingin sa nilalang na naroon. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, wala nang nilalang na ikinukubli ng dilim. Hindi siya makagalaw. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Tamang mabilis at malakas sa tibok ng kanyang puso. Tumingin siyang muli sa labas. Wala nang nilalang, ngunit parang nararamdaman niya pa rin ang presensya nito. Guni-guni ko lang to. Panaginip lang to. Bulong niya sa kanyang sarili. Nagpa siyang binata na maghilamos upang mahimasmasan. Naglakad si Vicente papunta sa banyo. Parang wala sa sarili. Bumibigat ang kanyang paghinga at parang lumalabo ang kanyang paningin. Pagdating sa salamin, tinitigan niya ang sarili niya. Maputla siya. May pawis sa noo at may namumuong maitim na kulubot sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang hindi natutulog ng ilang araw. Napahawak siya sa kanyang mukha. Tumingin siya sa sarili sa salamin. Napansin niyang may isang madilim na anino sa kanyang likod. Nanigas ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang lumilingon, ngunit wala naman siyang nakitang kahit na ano sa kanyang likuran. Bumalik ang tingin niya sa salamin at doon niya nakita ang isang bagay na nagpabaliktad ng kanyang sikmura sa takot. Ang anino sa salamin hindi gumagalaw tulad niya. Habang siya'y humihingal at nanginginig, ang anino sa salamin tahimik, matigas at walang ekspresyon. At pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti ito. Napatras siya at nawalan ng balanse, kaya naman bumagsak si Vicente sa sahig at hinihingal. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata at pilit na binubura ang nakita niya sa salamin. Hindi totoo to. Hindi totoo to. Napalunok ang binata. Nakiramdam sa paligid. Tahimik pa rin ang bahay. Masyadong nakakabingi ang katahimikan. Nang bigla na lamang may narinig siyang mahina, ngunit pamilyar na boses mula sa madilim na sulok ng silid. Anak, tulungan mo kami. Tinig ng kanyang inang si Maria. Napatayo si Vicente. Nanginginig ang mga kamay at nangangatog ang katawan. Inay! Dahan-dahan niyang sinundan ng boses. Patungo sa isang lumang aparador sa sulok ng silid.
Habang lumalapit siya, lumalakas ang pintig ng kanyang puso. May naririnig siyang mahihinang bulong sa loob na parang tumaraing. Tila ba umiiyak. Nang ilagay niya ang kanyang kamay sa hawakan ng aparador, isang matigas na kamay ang lumabas mula sa dilim at hinatak siya papasok. Ang baryo tila normal. Ang mga bata ay naglalaro sa labas. May mga matatandang nag-uusap sa tindahan o nakatipon sa isang bakuran at ang mga magsasakay abala sa bukid. Ngunit may isang bagay na hindi pangkaraniwan ngayon. Sa bawat kanto ng baryo, may mga nakatirik na kandila. Ilan sa mga bahay ay may pulang tela na nakasabit sa pintuan. Isang sinaunang pananggalang sa masamang spirito. Ang mga tao ay hindi gaanong nagsasalita at may takot sa kanilang mga mata. Nasa tindahan si Vicente at bibili ng kanyang pangagahan. Napatingin siya sa mga nakatipon sa tabi at tahimik na nakikinig sa usapan ng matatanda habang umiinom ng kape. 3 bata na ang nawawala. Kasunod pa ang 2 matanda. Ay, hindi ito normal. Bulong ng isang matanda sa mahina at pinong boses na tila ba ayaw iparinig sa ibang nangyayari. Ay, nako. Si Mang Pedring naman. Nawala habang pauwi sa bahay kagabi. Wala namang kahit anong ingay. Para bang nawala siya sa hangin. Wika pa ng isang matanda. Sumabat din ang isang matandang babae na nanginginig ang boses. May bumalik sa akin na kwento mula sa aking lola noon. May isang nilalang na gumagala sa baryo sa tuwing sasapit ang dilim. Hindi mo ito maririnig. Hindi mo ito makikita hanggang huli na ang lahat. Napaigtad ang hawak ni Vicente sa nakasupot na 3 piraso ng itlog. Sa sobrang higpit, nabasag pa ang 2. Ramdam niyang bumibigat ang hangin. Parang may kung anong hindi nakikitang presensya sa paligid. Napatingin sa kanyang 3 matanda. Hanggang si Vicente kumaripas ng takbo. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, hindi na napagtakpan pa ng kapitan ng bayan at ng ilan pang kinauukulan ang nagaganap na sunod-sunod na pagkawala ng mga residente. Kung kaya naman, humingi na sila ng tulong sa otoridad. Agad din ng mga rumisponde ang mga ito at nagpadala naman ito ng isang investigador na babae. Nang tanghaliang iyon, nagpatawag ng pulong sa barangay hall. Nakaupo sa harapan ng kapitan ng bayan ang isang babae. Matikas ang tindig, may matalim na tingin at halatang biyasa sa kanyang trabaho. Siya si Carmela Santos, isang veteranong investigador mula sa Maynila na naatasang lutasin ang misteryong pagkawala ng mga residente. Magandang umaga sa iyo, Agent Santos. Salamat sa iyong pagpapaunlak na tulong. Paunang bati ni Kapitan Ramon at ramdamang tensyon sa kanyang tinig. Sa loob lamang ng 3 araw, 6 nang nawawala. Una mga bata, tapos mga matatanda. At ngayon, pati mga mas malalakas na lalaki, hindi na nakakaligtas.
Itinulak niya ang isang folder patungo kay Carmela. May mga litrato ito ng mga nawawalang tao. Lahat ay nawala nang walang iniwang bakas. Wala ni katiting na bahid ng dugo o ni isang ebidensya ng pakikipaglaban. Binuksan ni Carmela ang folder. Bumakas ang malamig na ekspresyon sa buong mukha nito. May nakakita bang kahit na ano bago sila nawala? Sumingit bigla sa usapan si Konsehal de la Cruz. Gaya ni Ramon, halatang takot din ang mukha nito. Wala, ma'am. Parang bigla na lang silang naglaho. Pero may isang bagay na napansin namin. Saglit niyang tinignan ang kapitan na agad din namang yumuko. Nagsimula siyang maglabas ng ilang lumang dokumento na nasa kanyang bag. Mga ulat ng pagkawala sa parehong baryo. Taon-taon tuwing kabilugan ng buwan. Nakita ito ni Carmela at agad niyang binasa ang mga tala. Mabilis na naging seryoso ang mukha ni Carmela sakay tinaas ang isang papel. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Pagtataka niya. Nagkatinginan ng mga opisyalis ng bayan sa isa't isa. Walang nais na sumagot sa kanila. Agad na nakaramdam ng kaba si Ramon. Tila batid niya kung saan patungo ang usapan. Matagal na naming tinatago ito. Para hindi na lumaki ang takot sa bayan. Mahigpit na tumingin sa kanila si Carmela at tila hindi nagustuhan ang sagot ng kapitan. Sa inyong ginawang pagtatago, nagtagumpay ba kayo? Malamig ang tono ng boses nito at nakataas ang kilay. Sa puntong iyon, natahimik na ng tuluyan ang lahat. Makatapos ang pagpupulong, agad na inumpisa ng babae ang kanyang investigasyon. Dahil hindi kong karito ang mga nakalap na impormasyon, sinadya niya ng kumilos. Naglakad-lakad si Carmela. Sinusuri ang paligid. Halos walang tao sa labas at ang mga nakikita niya sa daan, nagmamadaling pumasok sa bahay bago kumabi. May ilan siyang nilapitan upang kausapin. Ngunit karamihan, umiwas ng tingin at hindi nagsalita. Parang may isang lihim na hindi nila gusto ipaalam. Bigla siyang napatigil. May isang batang lalaki sa hindi kalayuan. Nakatayo lang sa gitna ng kalsada. Nakatingin sa kanya. Agad niya itong nilapitan at kinausap. Anong pangalan mo, bata? Hindi sumagot ang paslit. Maputla ito. Marumi ang kanyang suot at may mga galos sa kanyang braso. Napansin din niyang nakayapak ito kahit na mainit ang lupa. Naging maingat si Carmela sa pakikipag-usap sa bata. Lumuhod upang mapantayan ito. May problema ba? Bakit nag-iisa ka? Asa ng mga magulang mo? Nakatingin pa rin ang bata sa kanya. Tahimik at walang emosyon. Tapos bigla itong umiti. Ngunit hindi iyon pangkaraniwan. Ito ay malalim, parang pilit, at masyadong malawak para sa kanyang maliit na mukha. Nakatingin siya sa'yo. Mahina at pabulong na sambit nito.
Napatayo si Carmela. Nanlamig ang kanyang katawan. Sinilip niya ang paligid, ngunit wala namang ibang tao. Lumingon din siya sa kanyang likuran. Tumingin siya pabalik sa bata, ngunit wala na ito. Ipinagkibit-balikat na lamang ni Carmela ang naganap. Ngunit iba ang kutob niya sa mga nangyayari sa bayan. Nagpatuloy pa siya sa kanyang paglalakad ng hapong iyon. Nakarating siya sa paradahan ng tricycle sa gitna ng baryo. Abala mga driver sa paghihintay ng pasahero. Habang ang iba naman, nagkukwentuhan sa ilalim ng punong akasya. Dahan-dahang lumapit si Carmela sa isang grupo ng kalalakihan na nagpapahinga. Magandang hapon po. Ako si Agent Carmela. Pinadala upang imbestigahan ang pagkawala ng mga tao dito sa San Lorenzo. Saad nito sa seryoso, subalit hindi agresibong tonong boses. Napatingin ang mga kalalakihan sa kanilang usapan. Nagtinginan sila. Halatang nag-aalangan. Isang matandang driver na si Mang Celso ang unang sumagot. Matagal na kaming nagtatanong-tanong din, ngunit wala naman kaming nakikitang kakaiba maliban na lang sa kanya. May halong pagdadalawang isip sa tinig nito. Nagtinginan ng ibang mga driver. Parang may isang bagay silang hindi gustong pag-usapan. Sinong tinutukoy niya? May panghimok sa tingin ng babae. Napabuntong hininga si Mang Celso bago marahang itinuro ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng paradahan. Si Tomas. Siya ang huling taong nakakita kay Mang Pedro. Isang lasenggero at kilala sa baryo bilang mayabang at madaldal. Sabay-sabay nilang tinignan ang kinauupuan ni Tomas. Nakayuko siya. Hawak ang isang plastik ng baso ng lampanog. Halata sa kanyang mukha ang takot at hindi may paliwanag na kaba. Hindi siya tulad ng dati. Ngayon, tahimik siya at tila malayo ang tingin. Agad na lumapit si Carmela sa tinurong lalaking si Celso. Agad ding sumunod sa kanyang tatlo. Lumapit si Carmela kay Tomas. Naupo sa bangkong malapit sa kanya. Tomas, gusto lang kitang tanungin tungkol kay Mang Pedro. Alam kong may nakita ka. Hindi agad sumagot si Tomas. Inikot niya ang plastik na baso sa kanyang kamay. Hindi siya tumingin kay Carmela. Hindi ko dapat nakita yon. Kung hindi ko lang sana nakita. Nanginginig ang boses nito. Dahan-dahang itinaas ni Tomas ang tingin kay Carmela. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Nang magsalita siya ulit, mas dumoble pa ang panginginig ng boses niya. Nagpatuloy na sa paglalahad ng salaysay si Tomas. 10:00 na ng gabi noon. Pauwi na ako galing sa inuman sa tindahan ni Aling Bebang. Tumaan ako sa may gulod, malapit sa gubat. Doon ko nakita si Mang Pedro na naglalakad siya. At napatigil si Tomas. Halatang nahihirapang ituloy ang kwento. At ano, Tomas? Lumingon si Tomas sa paligid. Parang natatakot na baka may ibang nakikinig. Yumuko siya
saka muling bumulong. May sumusunod sa kanya. Nagkatinginan si Carmela at Mang Celso nang narinig din ang usapan. Anong nakita mo? Napalunok si Tomas bago muling nagsalita. Mas mahina na ang kanyang boses. Tila natatakot alalahanin ang mga naganap. Akala ko nung una tao lang. Ngunit hindi normal ang lakad niya. Paang nasa lupa. Pero ang katawan niya, gumagalaw na parang hayop. Para bang baluktot ang buto niya. Napalunok si Carmela at nagsimulang kilabutan. Ano bang nakita mo? Napapikit na lamang si Tomas at nanginginig ang katawan. Bago siya tuluyang mawala sa dilim, napalingon si Mang Pedro sa akin. Para siyang may gustong sabihin. May gustong isumbong. Ngunit bago pa ako makagalaw, isang anino ang lumukob sa kanya. Anong anino? Tanong ni Celso. Hindi ko alam. Kasi bigla na lang nawala si Mang Pedro. Walang ingay. Walang sigaw. Para bang hinigop siya ng dilim. Tumigil ang paghinga ni Carmela saglit. Hindi siya sigurado kung paniniwalaan niya si Tomas. Ngunit ang takot sa mukha nito, hindi iyon gawa-gawa lang. Nagpalitan ng tingin si Carmela at Mang Celso. Walang gustong magsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Carmela ang malamig na hangin na dumaan sa paradahan na tila isang babala. May isang bagay sa bayan na hindi nila kayang ipaliwanag at mas malala ito kaysa sa inaakala nila. Pinagbigay alam ni Carmela sa kapulisan ang mga naunang nakalap na ulat. Bagamat kakaiba ito na may tuturing kumpara sa ilang kasong nahawakan, kailangan niyang harapin. Kahit pa hindi kakatigan ng otoridad ang ganitong klase ng kwento, kailangan niyang magulat at humingi ng kaukulang tulong. Nang gabing iyon, naatasang magtrabaho si Teniente Ruel doon, ang hepe ng pulis sa baryo. Kasama niyang isa pang pulis, si Juan, at nagro-ronda sila sa paligid. Dapat hindi tayo nagpapabaya. Hindi natin alam kung sino o ano ang may kagagawa ng mga pagkawala na to. Saad niya habang pinapatay bukas ang flashlight upang tiyaking gumagana ito. Kabado naman si Juan habang pinagmamasdan ang madilim na kalsada ng baryo. Nakatayo sila sa tapat ng kanilang sasakyang pampatrolya. Sir, paano kung hindi tao may gawa nito? Anong ibig mong sabihin? Tumaas ang kilay ng tenyente. Bago pa makasagot si Juan, biglang naputol ang ilaw ng kanilang flashlight. Kasabay nito, isang malamig na hangin ang dumaan at narinig nilang kakaibang tunog. Mga kaluskos mula sa halaman at mga tuyong sanga ng kahoy. Sir, may tao ba sa likod natin? Tanong ni Juan. Dahan-dahang lumingon si Teniente Ruel. Itinapat ang baril sa direksyon ng tunog.
Ngunit wala siyang nakita. Ngunit may isang bagay ang napansin niya nang muling buksan ang flashlight. May mga yapak sa lupa. Maliliit ito. Tila paa ng bata. Ngunit may bakas ng matatalim na kuko. At parang hindi naglalakad kung hindi palundag-lundag ang kilos. Napalunok si Roel. Napansin niyang nanginginig na si Juan. Naramdaman nilang may kung anong presensya sa paligid. Hindi nila ito nakikita. Ngunit alam nilang may isang bagay na nakatingin sa kanila. Dahan-dahan tayong aalis. Huwag kang tatakbo. Utos nito habang papalapit sa pintuan ng sasakyan. Nagsimula silang umatras. Ngunit bago pa sila makalayo, may isang bagay ang biglang humablot kay Juan mula sa dilim. Sir, tulong! Sigaw nito habang nagpupumiglas. Nagulat si Roel. Agad na sumigaw at tinutok ang kanyang barel sa madilim na bahagi ng kalsada. Ngunit wala siyang nakikitang humahatak kay Juan. Para bang may isang salikmata na nilalang na dumadagit sa kanya at hindi nakikita. Bitawan mo siya. Sigaw ng tenyente, saka maingat na nagpaputok ng baril at iniiwasang matamaan si Juan. Isang malakas na ingay ang narinig. Pagkatapos ay katahimikan. Nang bumagsak si Juan sa lupa, halos hindi na makapagsalita ang pulis. Nanginginig ito at may malalalim na gasgas sa kanyang leeg at dibdib. Parang hinablot ng matatalim na kuko. Nanginginig ito at hindi makatingin ng diretsyo. Nagsimulang mangisay hanggang sa sumuka ng dugo. Binawian ito ng buhay habang dilat ang kanyang mga mata. Samantala, kahit palalim na ang gabi, abala pa din sa pagsisiyasat si Carmela. Nasa barangay siya at nakaupo. Binabalikan ang mga nakasulat sa kanyang kwaderno. Paulit-ulit niyang pinag-aaralan ang mga tala tungkol sa mga nawalang tao at ang kakaibang pattern ng mga pagkawala. Habang nagbabasa siya, biglang tumunog ang telepono ng barangay. Nang sagutin niya ito at marinig ang tinig mula sa kabilang linya, napag-alamanan niyang ang tumawag si Teniente Roel. Magandang gabi, Teniente. May nangyari ba? Isa sa mga tauhan ko ang inatake ngayong gabi. Ang masaklap nito, napatay siya. Totoo nga ang sinasabi mo, Sanchez. Hindi nga tao may gawa ng mga nagaganap na pagkawala. Kung hindi isang kakaibang nilalang. Nagtatago ito sa dilim at hindi maulinagan ng mga mata. Nanginginig ang boses ng lalaki. Natapos ang usapan ng dalawa sa isang babala. Mukhang mas may malalim na misteryo ang bumabalot sa San Lorenzo kaysa sa inaakala nila. Kaya naman mas lalong naging determinado si Carmela na magsiyasat. Dahil malalim na ang gabi, nagpasya na siyang magpahinga sa nakalaang silid sa kanya sa barangay hall. May mga taong nagbabantay sa labas. Nakaipit sa ilalim ng kanyang unan ang baril na madali niyang mahuhugot sa oras ng peligro.
Bagamat maraming tumatakbo sa isipan niya, agad din namang nakatulog ang babae. Kinabukasan, nagpatuloy sa pag-iimbestiga si Carmela. Naglakad-lakad siya sa makipot na daanan ng palengke. Maraming tao ang abala sa pamimili ng mga tinderang nagtatawaran. Mga bata at matatandang nag-uusap. Ngunit kahit maingay, may isang bagay na hindi niya maiiwasang mapansin. May takot sa mga mata ng mga tao. Parang may bumabalot na pangamba sa buong baryo. Habang nagmamasid siya, may isang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Tahimik at parang hindi nababagay sa eksena ng palengke. Matangkad, payat, medyo nakatango ang ulo. Nakadamit siya ng lumang polo at pantalon. Hindi siya namimili. Hindi rin nakikihalubilo. Tila pinagmamasdan niya si Carmela. Hindi niya ito pinansin at pinagpatuloy ang paglalakad. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Carmela. May sumusunod sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang makitang kakaiba sa mga tao. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit ngayon, mas naging alerto siya. Nang dumaan siya sa isang makipot na eskinita, may naramdaman siyang presensya sa likod niya. Mabilis siyang bumunot ng barela at lumingon, ngunit nagulat siyang nang makita ang isang pamilyar na mukha. Ang lalaking kanina nakatayo lamang sa isang sulok. Kalma lang. Hindi mo kailangan yan. Sambit ng lalaki habang nakataas sa mga kamay. Nagtama ang kanilang mga mata. Maitim ang ilalim ng mga mata ni Vicente. Parang hindi na natutulog ng ilang araw. May kakaibang lungkot at pagod sa kanyang mukha. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na hindi kayang ipaliwanag. Isang madilim na misteryo. Sino ka? At bakit mo ako sinusundan? Sandaling natahimik si Vicente. Tumingin siya sa lupa. Parang nag-aalinlangan bago sumagot. Hindi ako sumusunod sa'yo. Binabantayan kita. Ako si Vicente. Nagkatinginan sila. Hindi alam ni Carmela kung bakit. Ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. May isang bagay kay Vicente na hindi niya pa naiintindihan at mas lalo lamang siyang naguguluhan kung dapat ba siyang matakot o maniwala. Pinagmasdan niya ang paglisa ng binata. Dahil iba ang kutob, siya naman ang sumunod dito. Naabutan niyang nakaupo si Vicente sa isang malaking bato sa tabi ng ilog, malayo sa mataong bahagi ng baryo. Tahimik niyang pinagmamasdan ng tubig na dumadaloy. Malinaw, ngunit tila may aninong gumagalaw sa ilalim nito. Nakakunot ang noo niya. Para bang may bumabagabag sa kanyang isipan. Sa di kalayuan, nakatayo si Agent Carmela at palihim siyang inoobserbahan. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang papel ni Vicente sa lahat ng nagaganap. May kung anong misteryo sa binatang ito at hindi niya masabi kung biktima o salarin. Nang mapansing pinagmamasdan siya, dahan-dahang lumingon si Vicente. Hindi siya nagulat. Parang alam niyang nandoon si Carmela mula pa kanina.
Hindi ka titigil hanggat di mo alam ang totoo, di ba? Lumapit ng kaunti si Carmela, ngunit hindi pa rin inaalis ang distansya. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa bayang ito. Gusto kong malaman kung anong nangyayari sa bayang ito. Maraming nawawala at parang may alam ka. Nagtagpo ang tingin nila. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Hangin lang ng dapit hapon at lagaslas ng tubig ang maririnig. Tumayo si Vicente at hinarap ang babae. Minsan, mas mabuting hindi mo alam ang lahat. Nag-init ang pakaramdam ni Carmela. May tinatago si Vicente. Bahagya siyang natigalgal sa misteryosong sagot ng binata. Hindi niya namalayang naglakad na ito palayo sa kanilang pwesto. Nang makauwi na sa kanyang bahay, agad nahiga si Vicente sa kanyang lumang papag at pinilit na matulog. Pero nahihirapan siya. Tinitigan niya ang kisame. Pinakinggan ang katahimikan ng gabi at ang mahihinang bulong sa labas ng kanyang bintana. Napatayo siya. Di namang malamig na hangin na dumaan sa loob ng kanyang silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Dahan-dahang sumilip. Walang tao sa labas. Pero may yapak sa lupa. Ngunit may mga yapak sa lupa. Mga yapak na papunta sa gubat. Hinawakan ni Vicente ang kanyang ulo. May kung anong sumasakit sa loob ng kanyang isipan. Mga alaala. Mga boses. Isang trahedya na matagal na niyang gustong kalimutan. Napaluhod si Vicente. Hinahabol ang kanyang hininga. Hinding-hindi ito totoo. Ngunit bakit ang mga kamay niya, kahit wala namang dugo, ngayon ay parang nararamdaman pa rin ang lagkit nito? Sa labas ng kanyang bahay, may aninong dumaan. Mabilis, hindi pangkaraniwan. Parang may isang bagay na hindi lamang siya pinagmamasdan, kung hindi pinupuntahan siya. Nakaupo pa si Vicente sa sulok ng kanyang silid. Yakap ang kanyang tuhod. Gulong-gulo ang kanyang buhok at halos hindi na siya humihinga ng maayos. Tila may kung anong mabigat na bumabalot sa kanya. Mula sa labas ng bintana, may malamlam na ilaw ng buwan. Ang anino niya sa sahig, hindi tugma sa kanyang katawan habang siya'y nakaupo. Ang anino niya'y nakatayo, tila nakamasid sa kanya. Dahan-dahang tumingala si Vicente. Nanginginig ang kanyang labi. Ako ba to? Nangangatal ang bibig at bumubulong. Biglang may maririnig siyang mga yapak sa labas ng kanyang silid. Mabibigat at hindi pantay. Habang papalapit ito, mas lumalakas ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ngunit walang tao. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa bintana, ngunit hindi ito gumagalaw ng kasabay niya. May sariling buhay. Nakatitig at nakangiti sa kanya. Hindi mo na ako matatakasan. Napasinghap si Vicente. Napatras siya. Napahawak sa ulo at biglang sumakit ang kanyang sentido. Para bang may kung anong lumalabas sa kanyang isipan. Mga alaala. Mga pangyayari na hindi niya matandaan. Mahigpit ang pagsabunot sa buhok at nais niyang iumpog ang ulo.
Pamilyar ang ilang tinig. Boses ng kanyang inang nagmamakaawa. Tumatangis at nanghihingi ng saklolo. Tuluyan ang bumagsak sa sahig si Vicente. Tanging ang 4 na sulok ng silid at ilaw mula sa lampara ang saksi sa kanyang paghihirap. Halos mangisay-ngisay ito sa sahig ng kanyang silid. Bumalik ang ulirat ni Vicente. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit may nararamdaman siyang kakaiba. Parang basa ang kanyang kamay. Dugo. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang kanyang sariling kama. May isang katawan na nakahiga roon. Hindi niya alam kung sino. Ngunit wala na itong buhay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mas tinitigan niya ito. Hindi ako. Hindi ako. Sunod-sunod na wika ng binata na animoy masisira na ng bait. Upang mas mapagtuunan ng pansin ang kaso, nagpasya si Carmela na magtungo sa istasyon ng pulis ng San Lorenzo. Doon niya nais tahimik na pag-aralan ang mga nakapa na impormasyon. Nakaupo sa harapan ng mesa, nakatapat ang isang lumang mapa ng bayan. Maraming nakatusok na thumbtacks sa iba't ibang lugar at lahat ng lokasyon kung saan may nawalang tao. May hawak siyang tasa ng kape, ngunit malamig na ito. Halata sa kanyang mukha ang pagod at pag-aalala. Nakatayo sa tabi niya si SPO Juan Ramirez, isang veteranong pulis sa bayan. 6 ang nawawalang agent, Carmela. Hindi na ito normal. Noong nakaraang gabi, napas lang pa si Juan. Ang lala ng nagaganap sa bayang to. 4 sa kanila matatanda. 2 bata. Lahat sila. Huling nakita malapit sa gubat. At lahat din sila. May iisang bagay na pinagkapareho. Tumingin si Carmela kay Ramirez. Seryoso ang tingin. Si Vicente. Kinuha ni Carmela ang isang folder at binuksan ito. Nasa loob ang lumang police report tungkol sa isang lumang kaso, ang trahedya sa pamilya ni Vicente. Sinimulang basahin ni Carmela ang nakasaad sa ulat. Vicente de la Cruz. Ang nag-iisang nakaligtas sa pagpaslang sa kanyang pamilya. 20 taon na ang nakakalipas. Walang ebidensya kung sino ang pumatay. Ngunit, napahinto siya at tinitigan ang report. Itinaas niya ang litrato ni Vicente noong bata pa ito. Sa larawan, madilim ang kanyang mga mata. May isang bagay sa tingin nito. Isang lungkot na parang may mas malalim na dahilan. Anong tinatago mo, Vicente? Bulong niya sa kanyang sarili. Habang si Carmela, abala sa kanyang investigasyon, isang matandang babae ang nagmamadaling pumunta sa istasyon ng pulis. Hinihingal ito at tila takot na takot. May nakita ako. May nakita akong dumukot kay Aling Marta. Sumisigaw ito at punong-puno ng desperasyon ang boses. Napabalikwa si Carmela at Ramirez. Agad nilang pinapasok ang matanda at pinaupo ito. Sinong nakita mo? Nanginginig ang labi ng matanda. Nanginginig din ang kanyang mga kamay habang tinuturo niya ang isang litrato sa mesa, ang larawan ni Vicente.
Ha? Nagkatinginan sina Carmela at Ramirez. May bumigat sa hangin. Hindi ito coincidence. May kailangang harapin si Carmela at ang pangalan nito ay Vicente. Samantala, nakatingin naman si Vicente sa harapan ng salamin. Walang imik. Ang anino niya ay parang may sariling buhay. Gumagalaw ng hindi tugma sa kanyang kilos. May dugo sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga daliri. Sa isipan niya, naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang mga biktima. Pero hindi niya maalala kung paano ito naganap. Hindi niya alam kung siya ba talaga ang may kagagawan o kung may ibang nilalang sa loob niya. Sa labas ng bahay, huminto ang isang sasakyan. May bumaba at ito'y si Carmela. May hawak siyang baril. Malamig ang kanyang ekspresyon. Dumaan siya sa madilim na harapan ng bahay ni Vicente. Tahimik, walang kahit na anong ingay. Huminga siya ng malalim at kumatok. Vicente, alam kong nandyan ka. Sa loob, dahan-dahang lumingon si Vicente patungo sa pinto. Sa kanyang refleksyon sa salamin, hindi na siya tao. Vicente, buksan mo ang ilaw. Alam kong gising ka. Sa loob nakatayo si Vicente malapit sa pintuan. Hindi ito gumagalaw. Malamig ang pawis sa kanyang noo. Sa loob ng kanyang isipan, may bumubulong. Isang tinig na hindi kanya. Palayasin mo siya. Hindi siya dapat nandito. Huminga ng malalim si Vicente. Ipinilig ang ulo. Pilit tinatanggal ang tinig sa kanyang utak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Nakangiti siya kay Carmela. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. At parang hindi siya ganap nagising. Hey dyan, Carmela. Gabi na. Anong kailangan mo? Tinititigan siya ni Carmela. Sinusuri ang kanyang kilos. Maaliwala sa mukha ni Vicente, ngunit may bahid ng pagod. May kung anong hindi tugma. Kailangan kitang makausap. Nagkibit balikat si Vicente at ngumiti ng pilit. Pwede bang bukas na? Hindi ka ba natatakot mag-isa sa ganitong oras? Hindi natinag si Carmela at lumingon sa bahay. Dapat ba akong matakot? Saglit na katahimikan. Napatingin si Vicente sa kanyang mga kamay. Malinis na ito. Ngunit parang nararamdaman pa rin niya ang lagkit ng dugo. Itinago niya ang kanyang mga kamay sa likod bago bumuntong hininga. Tumabi sa pinto si Vicente at mas binuksan ito. Mukhang hindi ka alis hanggang hindi tayo nag-uusap. Sige, tuloy ka. Dahan-dahang pumasok si Carmela. Hindi inaalis ang tingin kay Vicente. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang kwartong malinis. Ngunit may kakaibang aura. May kakaibang amoy at parang natuyong dugo na pilit tinatakpan ng pabango. Umupo si Vicente sa isang lumang upuan. Naupo naman si Carmela sa isang silya. Tinutok ang mga mata sa kanya. Tahimik lamang ang dalawa
at naghihintay. Hindi alam ni Carmela kung siya ba ang nanghuhuli o siya na ang nahuli. May nawawala na namang tao ngayong gabi. Alam mo ba? Bahagyang tumaas ang kilay ni Vicente. Hindi siya nagulat. Ngunit hindi rin siya umakto na parang may alam siya. Hindi. Dapat ba? Bahagyang tumango si Carmela. Inilabas niya ang folder ng kaso. Binuksan ito sa harapan ni Vicente. Alam mo kung anong koneksyon ng lahat ng biktima? Nakakunot ang noo ng binata habang nakatingin sa folder. Lahat sila taga-barrio natin? Lahat sila huling nakitang malapit sa'yo. Hindi kumibo si Vicente. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit halatang napilitan. Kung ganon, ibig mong sabihin, ako ang may sala. Huminga ng malalim si Carmela. Hindi siya sumagot kaagad. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ni Vicente, ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri, ang pagkurap ng kanyang mga mata, ang bahagyang tensyon sa kanyang panga. Hindi ko alam. Ikaw nga ba? Balik tanong ni Carmela. Muling bumalik ang tinig sa isipan ni Vicente. Sinusubukan ka ng ibunyag. Paalisin mo siya. Napapikit si Vicente. Bahagyang napahawak sa kanyang sentido. Ramdam ni Carmela ang tensyon sa kanya. Alam niyang may mali. Ngunit hindi niya alam kung paano ito ilalabas. Alam ko may tinatago ka, Vicente. Babalik ako sapagkat mukhang hindi maganda ang iyong pakiramdam. Hindi siya sinagot ni Vicente. Sa halip, ngumiti lamang ito. Ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagod at takot. Habang palabas si Carmela, lumingon siya muli kay Vicente. Isang huling tingin bago siya lumabas ng pinto. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, parang may ibang nakaupo sa upuan. Hindi si Vicente, kung hindi isang baluktot na anino na may nagbabagang mga mata. Napakabilis lang ng sandali, ngunit sapat upang mapansin niya. Hindi siya nagpapahalata. Lumalabas siya ng hindi nag-aalinlangan, pero sa loob-loob niya, alam niya, hindi ito tapos. Dumiretso na si Carmela sa silid na nakatalaga sa kanya. Nakaupo si Carmela sa kanyang kama, nakaharap sa desk kung saan nakakalat ang mga larawan ng mga nawawalang tao. Pati na rin ang profile ni Vicente. May hawak siyang tasa ng kape, ngunit hindi niya ito iniinom. Malalim ang kanyang iniisip. Tinititigan niya ang isang larawan. Larawan ni Mang Pedro. Ang matandang saksi na bigla na lamang nawala bago siya makausap ng maayos. Vicente, anong itinatago mo? Itinabi niya ang larawan ni Mang Pedro at kinuha ang folder ni Vicente. Binuksan niya ito na nakasulat dito ang mga detalye tungkol sa trahedyang dinanas ng kanyang pamilya. Massacre. Lahat ng miyembro ng pamilya patay maliban sa kanya.
Natagpuan siyang sugatan sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Duguan ngunit hindi kanyang dugo. Napakurap si Carmela. Inulit niyang basahin ang linya. Hindi kanyang dugo. Nangangaligkig ang kanyang dibdib sa kung anong kutob. Napatingin siya sa larawan ni Vicente. Nakatingin iyon sa kamera, ngunit parang may kung anong lungkot sa mga mata nito. Tumunog ang telepono, dahilan upang mapabalik siya sa realidad. Sinagot ni Carmela ang tawag. Kalmado ngunit may bahid ng pagka-alerto. Agent Carmela, magandang gabi. Si SPO2 Ramos to. Oh, Ramos, anong meron? May bago na namang nawawala. Isang batang lalaki. 7 o 8 taong gulang. Huling nakita sa may kakahuyan. Malapit sa bahay ni Vicente. Napatingin si Carmela sa folder. Kumakabog ang kanyang dibdib. Tila unti-unting nagtatagpo ang mga piraso ng palaisipan. Pupunta na ako. Agad na sumakay ng sasakyan ng babae. Nagmamaneho si Carmela patungo sa kakahuyan. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng makina ng sasakyan niyang maririnig. Malamig ang gabi. Ngunit may kung anong bigat sa hangin. Tila may nagmamasid. Sa review mirror, nakita niyang may nakatayong anino sa gilid ng kalsada. Isang lalaki, nakaitim, matangkad. Nabigla siya at napapreno. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala namang tao. Nag-iisip lang ako. Hindi totoo yan. Buntong hininga niya. Ngunit hindi niya maiwasang mapailing. Para kasing si Vicente ang kanyang nakita. Pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ng mga pulis. May ilang residente ring nandoon, nanginginig sa takot. Wala pa ring bakas ng bata, ngunit may nahanap kaming dugo sa dahon ng saging malapit sa ilog. Saad ni SPO2 Ramos. Lumapit si Carmela sa pulang mansya sa lupa. Malapot, madilim ang kulay. Gumamit siya ng flashlight at inilawan ito. Mainit pa. Napatingin siya sa paligid. Ang dilim ng kakahuyan. Tila may kung anong nakatingin sa kanila mula sa anino. Muling sumagi sa isipan niya ang mukha ni Vicente. May dumaan na eksena sa kanyang isipan. Mga kamay na duguan. Mga matang pula sa dilim. Mga bulong na hindi maintindihan. Napapikit siya saglit. Tinatapakan ng sariling pag-aalinlangan. Huminga siya ng malalim bago bumaling kay Ramos. Dali ng sample sa forensic. Hahanapin ko si Vicente. Nagpasya siyang bumalik sa bahay ng binata. Nakatanaw si Carmela sa nakasiwang na pinto ng silid ni Vicente. Nakatayo ito sa loob, nakatalikod. Sa sahig ay may sariwang patak ng dugo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang inaabot ang baril sa kanyang holster. Vicente, may nangyari na naman ba? Dahan-dahang lumingon si Vicente. Madilim ang kanyang mga mata, ngunit may bahid ng pagkalito. Para bang hindi niya alam kung bakit siya naroon. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, mapapansin ang bahid ng dugo sa kanyang mga kamay.
Hindi ko alam. Nangangatog na tinig ni Vicente. May kung anong bumubulong sa likod ng kanyang isipan. Mga larawan ng mga biktima, mga dugong natagpuan, at ang huling sulyap ni Mang Pedro bago ito nawala. Ngunit sa isang iglap, may ibang pumasok sa kanyang isipan. Mga putol-putol na alaala na hindi kanya. Mga kamay na puno ng dugo. Isang batang umiiyak. Isang aninong gumagalaw sa ilalim ng buwan. At siya mismo, nakatayo sa harapan ng isang basag na salamin. Hindi makilala ang sariling refleksyon. Napakurap siya. Muling bumalik ang katinuan. Vicente, ano ba talaga ang totoo? Pag-uusig ni Carmela. Hindi sumasagot si Vicente. Napatitig lamang siya kay Carmela na para bang may nakikita siyang hindi may paliwanag. Ano ba ang totoo, Carmela? Napaatras siya. Bumibilis ang pintig ng kanyang puso. Parang hindi na siya sigurado kung siya ang nagtatanong o siya ang tinatanong. Tumingin siya sa paligid. Madilim ang silid, ngunit tila lumalabo ang kanyang paningin. Parang may gumagapang sa gilid ng kanyang mga mata. Isang anino na hindi dapat naroon. Tumunog ang walkie-talkie na nakasabit sa kanyang sinturon. Naputol ang tensyon. Nanginginig niyang sinagot ito. Si SPO2 Ramos ang nasa kabilang linya. Carmela, may nahanap kaming bagong ebidensya sa crime scene. At may mali. Ano? Ang dugo. Hindi kay Vicente. Napahawak si Carmela sa kanyang ulo. Umuugong ang kanyang tenga. Parang may bumubulong sa kanya. Isang boses na hindi niya maunawaan. Hindi. Hindi pwede. Lumingon siya kay Vicente. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Pero may alam ito na hindi niya masabi. Para bang siya naman ngayon ang nagdududa kay Carmela. Sino ba talaga ang hinahanap mo, Carmela? Dahan-dahang lumabas si Carmela mula sa bahay ni Vicente. Humihingal siya. Hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa bumibigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Para bang hindi niya maintindihan ang realidad. Si Vicente ba ang dapat niyang habulin? O may ibang bagay na bumabalot sa buong kasong ito? Malamig ang hangin, ngunit ramdam niya ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit nanatili ang bigat sa kanyang dibdib. Ano ba ang nangyayari? Muling tumunog ang bagay na ginagamit niya sa komunikasyon. Agad niyang sinagot ito. Carmela, kailangan mong bumalik sa presinto ngayon din. Bakit? Anong nahanap niyo? May bagong saksi. At may iba siyang nakita noong gabing nawala si Mang Pedro. Napakuyom ang palad ni Carmela. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang hindi magpahalata. Sino? Isang batang babae, sabi niya. Hindi si Vicente ang huling taong nakita niya kasama si Mang Pedro. Natahimik si Carmela. Napatitig siya sa madilim na kalye sa harapan niya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang anino. Hindi niya alam kung totoo ba o guni-guni lamang. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusuksok ang baril sa holster. Hindi si Vicente. Pero sino?
Sa loob ng bahay, si Vicente nakatayo pa rin sa madilim na sulok. Tahimik na nakatingin sa kanyang dugoang kamay. Sa kanyang isipan ay may bumubulong. Isang pamilyar na tinig. Isang alaala na hindi niya matukoy kung kanya o hindi. Nagpapalit-palit ang kanilang pananaw ni Vicente, na hindi tiyak kung sino nga ang halimaw, at si Carmela na unti-unting nalulunod sa sariling pagdududa. Sino ba ang tunay na dapat niyang habulin? Sino ang totoo? At higit sa lahat, ano ang katotohanan? Nakatitig si Vicente sa kanyang refleksyon sa salamin. Maputla ang kanyang muka. May pawis sa kanyang noo at nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng dilim ng kanyang silid, isang dugoong piraso ng tela ang nasa sahig. Hindi niya maalala kung paano ito napunta roon. Habang nakatitig siya sa sarili, may bumubulong sa kanyang isipan. Isang mababang tinig. Tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hindi mo sila maliligtas. Dahil ikaw na ang susunod. Napapikit si Vicente. Mahigpit na tinakpan ng kanyang tenga. Pilit na tinatanggal ang boses sa kanyang ulo. Ngunit sa bawat pagpikit niya, may sumisibol na imahe sa kanyang isipan. Mga pulang mata sa dilim, mga kuko niyang puno ng dugo, at mga bangkay sa madamong lupa. Biglang nagbukas ang pintuan. Napabalikos siya. Si Carmela, nakatayo sa pintuan. May matalim na tingin. Bumalik agad ang babae sa kanyang bahay. May kailangan tayong pag-usapan, Vicente. Hinalukay ng tingin ni Carmela ang silid, ang nagkalat na papel, ang mga punit-punit na lumang larawan, at ang dugoang piraso ng tela sa sahig. Tila lalong kumakapal ang hangin sa pagitan nila. Dahan-dahang mahakbang si Vicente palapit sa kanya. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya na lumapit ng tuluyan. Anong nalaman mo? Mahigpit ang hawak sa baril na nasa tagiliran niya. Hindi sigurado kung dapat ba siyang matakot o maawa kay Vicente. May bagong saksi. Isang bata. Hindi ikaw ang huling taong nakita niyang kasama si Mang Pedro. Saglit na natahimik si Vicente. Parang hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mas lalong matakot. Hindi siyang nakita ng bata. Ibig sabihin ba nito, hindi siyang pumamatay kay Mang Pedro? O mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya nakita? Napahawak siya sa kanyang ulo. Isang matinding sakit ang bumabalot sa kanyang utak. Mga alaala na pilit niyang tinataboy. Ngunit bumabalik ng kusa. Nagbalik tanaw siya sa nakaraan. Tumatakbo ang batang Vicente sa madamong kagubatan. Hinahabol ang isang anino. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Nanginginig sa takot. Sa kanyang likuran, may isang nilalang na may pulang mga mata, matatalim na kuko at isang gutom na halakak. Hindi ka makakatakas sa kung ano ka, Vicente. Nagising si Vicente sa realidad. Nasa harap pa rin niya si Carmela. Ngunit ngayon, isang takot na tingin ang bumabalot sa kanyang mukha. Anong naalala mo? May isa pang nilalang.
Matagal na niya ako sinusundan. Nagkatitigan sila ni Carmela. Parehong puno ng tanong kung may isa pang nilalang na nasa likod ng lahat. Bakit hindi ito nakikita ng iba? Tahimik ang paligid. Nakatayo si Vicente sa harapan ni Carmela. Nakayuko. Habang pilit inaalala ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Nararamdaman niyang may mas malalim na koneksyon siya sa mga nangyayaring pagkawala. Ngunit hindi niya lubos maintindihan. Matagal na akong hinahanap ng nilalang na yon. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Hindi nalis ni Carmela ang tingin sa kanya. Inilabas niya ang isang lumang larawan mula sa kanyang bag. Isang luma at kupas na litrato ng isang pamilya. Sa gitna nito, isang batang lalaking may malungkot na mata. Kinikilabutan si Vicente habang tinititigan ito. Ito ang pamilya mo, hindi ba? Nakalap ko ito sa lumang tala ng bayan. Pero may isang bagay akong napansin. Wala ni isang tao sa baryong ito ang nakakaalala sa kanila. Walang nakakaalala kung paano nawala ang pamilya mo. Walang nakakakilala sa kahit sinong kamag-anak mo. Para bang hindi sila kailanman nabuhay. Sumisikip ang dibdib ni Vicente. Sa puntong iyon, nagsisimulang magbalik ang kanyang alaala. Mga saglit na nawala. Mga katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot. Napaluhod si Vicente. Halos hindi makahinga. Tumutulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi niya alam kung bakit dahil sa lungkot, takot, o dahil sa isang bagay na ngayon lamang niya naintindihan. Hindi sila nawala. Pinatay sila. Napatigil si Carmela. Hindi niya inaasang marinig iyon. At ang nilalang na yun, hindi lang basta isang halimaw. At may dahilan kung bakit ako lang ang iniwang buhay. Magsasalita sana si Carmela, ngunit may narinig silang kaluskos sa labas. Isang malalim na ungol ang pumuno sa hangin. Alam nilang hindi sila nag-iisa. Napatingin si Carmela sa paligid. Ang madilim na kapaligiran, tila lalong lumalalim. Parang may aninong gumagalaw sa likod ng mga puno. Ang malamig na hangin, tila may kasamang bulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Kung pinatay sila ng nilalang na yun, bakit ikaw lang ang iniwang buhay? Napakurap si Vicente. Hindi niya masagot. Isang malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. Hindi niya naisip ang tanong na iyon noon. Bakit nga ba siya lang ang nakaligtas? Baka dahil akong gusto niya. Bumigat ang katahimikan. Napalunok si Carmela. Hindi sigurado kung anong ibig sabihin ni Vicente. Ngunit bago pa siya makapagtanong, muling umalingaw-ngaw ang nakakatakot na ungol sa labas. Nakatitig sina Vicente at Carmela sa aninong unti-unting lumilinaw. Mula rito, lumitaw ang isang matandang nilalang. Isang sigbin. Mas malaki, mas matanda, mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw na maaaring isipin ng sinuman. Ang katawan nito, payat, ngunit matigas na parang balat ng tuyong hayop. Ang mahabang kuko nito,
Tila matatalis na patalim at ang mga pulang mata nagliliyab sa dilim. Napaatras si Carmela. Mahigpit na hawak sa kanyang baril. Samantalang si Vicente, tila hindi makagalaw. May isang bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing lumaban. Ngunit may isa pang bahagi na nagsasabing sumunod. Matagal kitang hinanap, Vicente. Hindi mo ba ako naaalala? Boses ng isang matanda. Napasinghap si Vicente. Isang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang ulo. Mga alaalang matagal na niyang kinalimutan ay unti-unting bumabalik. Muli niyang naalala ang gabing nawala ang kanyang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago siyang nakita sa kanyang alaala. Ang matandang sigbi na nasa harapan niya. Naroon ito at nagmamasid. At pagkatapos ng massacre, sa halip na patayin siya, dinala siya nito sa kakawayan. Isa ka sa amin. Darating ang araw na magigising ang iyong dugo. Boses ng matandang sigbin. Nanginginig ang batang si Vicente habang nakayuko sa harapan ng sigbin. Sa kanyang katawan, may isang lumang sugat, isang marka, isang sumpa. Napaawang ang bibig ni Vicente nang magbalik siya sa kasalukuyan. Hindi ito makapaniwala. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lang ang iniwang buhay. Nakangisi ang matandang sigbin. Naglalakad palapit kay Vicente. Hindi kita iniligtas, Vicente. Binuhay kita dahil ikaw ang susunod sa akin. Napatras si Carmela. Ngayon ay alam na niyang hindi si Vicente ang pumapatay, kung hindi isang matandang nilalang mula sa nakaraan. Ginagamit niya si Vicente sapagkat sa binata niya ipapasa ang sumpa. Galit siyang itinutok ang baril sa sigbin. Wala siyang kinalaman sa'yo. Hindi siya isang halimaw. Ngunit bago pa niya mahila ang gatilyo, sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Isang malamig na hangin ang humampas sa kanilang dalawa at biglang bumigat ang dibdib ni Vicente. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may bumabalot na kadiliman sa kanyang sarili. Hindi ako. Napahawak sa dibdib si Vicente. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang dumilim ang kanyang paningin. Muli siyang binalot ng isang kakaibang enerhiya. Isang puwersang matagal nang natutulog sa kanyang dugo. Napatingin si Carmela sa kanya at sa kanyang paningin, hindi na si Vicente ang nasa harapan niya, kung hindi isang nilalang na may nagbabagang mga mata at nahahawig sa matandang sigbin. Diyos ko, Vicente! Nanginginig si Vicente habang pilit na nilalabanan ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang katawan, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses sa matandang sigbin. Parang isang bulong na sumisiksik sa kanyang utak.
Huwag ka nang lumaban, Vicente. Ika'y isa sa amin. Tanggapin mo na ang iyong tadhana. Wika ng matandang sigbin. Napapikit si Vicente. Naninikip ang kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, si Carmela ay nakatingin sa kanya. Nakatutok pa rin ang baril. Ngunit may halong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nakita na niya ang mga mata ni Vicente na nagbabago. Ngunit hindi niya kayang basta na lamang kalabitin ang gatilyo. Vicente, labanan mo yan. Hindi ka isang halimaw. Nagmulat ng mata si Vicente. Wala pa rin ang mga mata nito. Ngunit may luha na rin sa kanyang mga mata. Hindi niya nais maging isa sa mga nilalang na kinakatakutan ng bayan. Hindi niya nais maging isang mamamatay tao. Biglang napahiyaw si Vicente. Parang may humihila sa kanyang katawan mula sa loob ng isang sigbin na pilit sumisilang mula sa kanyang pagkatao. Napahawak siya sa kanyang ulo. Tumalikod kay Carmela. Nanginginig ang kanyang katawan. Tila mababaliw. Hindi ako isa sa inyo. Wika ni Vicente. Nakiusap si Vicente na patayin na siya ni Carmela bago pa tuluyang okupahin ng matandang sigbin ang kanyang katawan. Hindi niya nais maging mamamatay tao. Sinabi niya kay Carmela na nakita niya sa kanyang nakaraan na mapuputol lamang ang sumpa sa oras na mamatay ang pisikal na katawan ng susunod na sisidlan. Nagmamakaawa siya sa babae sapagkat hindi ito nais gawin ni Carmela. Sapagkat naaawa siya sa binata at baka may iba pang paraan. Subalit nagpilit si Vicente. Lalo nang naramdaman niya na nagwawagi ng matandang sigbin. Nangingisay sa sahig si Vicente at hingal na hingal. Palatandaan na nakikipaglaban siya para sa kanyang katinuan. Nakapalibot sa kanyang malamig na hangin. Bumubulong ang mga anino ng kanyang nakaraan. Sa harapan niya, nakatayo si Carmela. Hawak ang isang baril. Nanginginig ang kamay. Hindi niya nais mapa sa ilalim ng sumpa ng isang sigbin. Hindi niya kayang pumatay ng mga inosente. Carmela, wala nang ibang paraan. Pagod na ako. Ilang taon na akong tumatakas sa kapalaran. Hindi ko naman ginusto. Pagod na ako sa madilim na bangungot na ito. Sawang-sawa na akong tumakbo. Nangingilid ang luha ni Carmela. Ayaw niyang gawin ito. Ngunit nakikita niya sa mga mata ng binata ang matinding pagdurusa. Sa kanyang loob, hindi pa tapos ang laban. Ngunit paano kung tama si Vicente? Paano kung ito lang ang tanging paraan upang tapusin ang sumpa? Hindi ko kayang gawin to, Vicente. Baka may iba pang paraan. Umiiling-iling ang babae habang tumutulo ang luha. Malapit nang maramdaman ng binata na nagwawagi ng sigbin sa kanyang kalooban. Napalood siya at mahigpit na hinawakan ng ulo. Umiiyak sa sakit. Wala na. Nararamdaman ko na siya. Kumakapit na siya sa akin. Tapusin mo na ako. Isentro mo ang bala sa aking puso, pakiusap. Patayin mo na ako. Isang mahabang tinig ang naiwan sa ere. Nanginginig niyang hinawakan ng mga kamay ni Carmela at itinutok ang baril sa kanyang dibdib. Biglang lumamig ang paligid. Sa isang iglap, dumilim ang mukha ni Vicente.
Unti-unting pumulupot ang anino ng isang halimaw sa kanyang katawan. Parang usok na pumapasok sa kanyang balat. Napatayo siya bigla. Pilit lumalaban. Ngunit ang kanyang katawan nagsisimula ng magbago. Tumatalas ang kanyang mga kuko. Nagiging dilaw ang kanyang mga mata. At lumalabas sa matutulis na pangil. Hindi mo siya kayang patayin, babae. Alam mong hindi mo kaya. Panunuya ng matandang sipin. Napatras si Carmela. Nanginginig ang kamay niya sa paghawak ng baril. Tumingin siya kay Vicente. Pilit na hinahanap ang tao pa rin sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan unti-unti nang nagiging halimaw. Namimilipit na sa sakit si Vicente. Carmela, gawin mo na. Patayin mo na ako. Paulit-ulit niyang sigaw habang hinihingal. Sa loob ng isang iglap, lumundag si Vicente papunta kay Carmela. Hindi sigurado kung siya pa ba ang may kontrol sa kanyang katawan. Sa sobrang bilis ng kaganapan, napapikit si Carmela at isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tumigil ang lahat. Huminto sa ere ang katawan ni Vicente. Unti-unti siyang bumagsak sa lupa, duguan ang kanyang dibdib. Nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata. Ngunit sa huling sandali, bumalik ang kanyang anyo. Nanumbalik siya sa wangis ng isang tao. Napatras si Carmela. Hinayaang bumagsak ang baril mula sa kanyang mga kamay. Takot, panghihinayang, pagdadalamhati. Lahat ng emosyon ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Nilapitan niya ang binata. Lumuhod sa tabi nito. Nakatingin si Vicente sa kanya. Mahina ang ngiti sa labi. Salamat. Malaya na ako. At sa huling hininga niya, isang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Pumikit si Vicente at tuluyan nang natapos ang sumpa. Pumutok ang bukang liwayway, tanda ng malapit ang sumikat ang araw. Kasabay ng panibagong umaga, siyang paglaya sa wakas ni Vicente sa kanyang madilim na nakaraan, dulot ng isang sumpa. Nakarating na sa lahat ang naganap matapos ilahad ni Carmela ang tunay na kwento sa likod ng mga trahedya. Marami ang naawa kay Vicente. Naunawaan na nila kung bakit ganun na lamang mailap ang binata sa lahat. Subalit ganun pa man, nagpapasalamat na ligtas ang kanilang bayan sa pag-atake ng sikpin. Hindi man naging malinaw ang pinagmulan ng lahing aswang at kung paano nabuhay ang ganoong nilalang sa kanilang bayan. Wala nang naglakas loob pang mangialam. Nagpapasalamat na lamang na sa wakas, wala nang buhay na masasayang at mamamatay nang walang kalaban-laban.